Pumanaw na sa edad na 75 pero hindi raw nakakuha ng kanyang retirement benefits ang isang SSS member na idinulog sa amin ng kanyang pamilya. Para maliwanagan kung may makukuha pa ba o sila o wala, tumulong na po ang inyong Kapuso Action Man. Hunyo ng nakaraang taon, pumanaw ang SSS member na si Mario Pura sa edad na 75. Pero ayon sa naulilang pamilya, huli na nilang napagtanto na hindi nakuha ng ama mula sa SSS ang kanyang retirement benefits. 60 years old ang tatay ko na hindi nag-pension hanggang sa 75 namatay siya, bali 15 years po. Na kung maaasikaso pa po ito, yun po ang tanong ng nanay ko. Tanging ang burial at death claims lang umano ang nakuha ng pamilya noong isang taon. Hangad nilang malaman ngayon kung pwede pa nilang kunin ang hindi nakubrang retirement benefits ng ama. Talagang gusto ko malinawan itong pangyaring ito. Ang panawagan ko po sa SS, sana po makuha na namin. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa opisina ng Social Security System. Maaari po ba na maklaim ng mga naiwan, mga naulila, ang pensyon? Base sa ating records, yung ating member po na si Mr. Mario Pura, meron po siyang hulog na 121 months. At ang na-check po natin na pwede naman po nilang maklaim yung retirement benefit na supposed to be, nakuha niya nung siya ay nabubuhay pa. So from the time na nag-68 siya nung I think May 2008 hanggang yung a month before nung date of death niya, makukuha po ito ng kanyang surviving family. Sa pagkakataong nakaligtaan ng SSS member na may benepisyo pala siyang dapat natatanggap mula sa ahensya, sino nga ba ang dapat nagpapaalala? Responsibility po ng SSS na mapalalahanan ating mga members. Pero dahil sa alam na po naman po natin na meron po tayong 42 million na members. So hindi po natin talagang matututukan yung ating mga members na ma-advise po sila. So, ang paraan natin is yung ating mass platform. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang SSS sa pamilya ni Mario para maproseso na ang release ng retirement benefits. We are expecting po na pagka na-comply po nila ngayong buwan, yung kulang dun sa kanilang benefit application is ipapaprocess po natin to agad. Mga kapuso, kung may problema kayo sa Social Security System o SSS na gusto pong isang guning, maaari kayong magpunta sa tanggapan ng GMA Action Center sa Kapuso Center Building, GMA Network Drive Corner, Samar Avenue, Diliman, Quezon City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang SSS at ang inyong Kapuso Action Man ng 24 oras ay handa pong makinig sa inyo. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso, katiwalian, tiyak! May katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Sa Davao Region, pinamamadali na ng Pangulo ang pagkukumpuni ng mga tulay at kalsadang sinira na mga bahat landslide dulot ng ulan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mula sa area at habang sakay ng helicopter, sinilip na Pangulong Bongbong Marcos ang pinsala ng mga pagulang dulot ng shear line at low pressure area sa Davao Region. Ang Davao Occidental nga, buwabangon pa sa kambal na lindol sa pagtatapos ng 2023. Ngayon tinatayang bilyong-bilyong piso naman ang halaga ng pinsala na hindi pa matiyak ang saktong halaga hanggang hindi humuhupa ang mga baha. May mga barangay pang hindi maabot dahil sa nasira mga tulay at kalsada. So wala pong mayroon naman pong madadaanan but it will take 4 to 5 hours para po makapunta sa sitios. So yung mga relief goods po natin, ginagawa na lang po ng paraan. Pag medyo okay na yung tubig, gumagawa tayo yung parang balsa. Pero pag mataas po ay yung hinihila na lang po ng PC ng ating mga rescuer. Iniutosan ng Pangulo sa DPWH ang agarang pagkumpuni ng mga nasirang tulay at kalsada sa mga lugar na hindi naaabot ng tulong. Sa ngayon, ipinadala muna sa kanilang relief goods at hygiene kit sa tulong ng air assets ng militar at pulisya. Pinatiyak din ng Pangulo na makarating ang ayuda sa libu-libong pamilyang inilikas, lalo't binaharin ang mga dating evacuation center. I'm a little concerned about those kasi nga nabaha yung evacuation center na kung saan-saan na lang napadpad. We have to do something extra for them. Kasi, pero ang hirap hanapin. And then saan natin talaga ilalagay?
But at least, at the very least, makareceive sila ng assistance. Naglabas din ng perang Office of the President na personal na inabot ng Pangulo sa mga lokal na pamahalaan. It gets to the point na hindi lang pagkain ang kailangan ng tao, that they need to buy other things. And that's why I released the 265 million to make sure that that phase of the response is immediate at maramdaman kaagad ng tao mayroon. Sa situation briefing sa Pangulo, idiniin ng Defense Secretary na kailangan ng mga bagong diskarte, mga bagong plano at relokasyon ng mga komunidad. That the areas that were inundated and the infrastructures there should not be there anymore, because they will continue to be affected by landslides and flooding. So it will also need relocation of communities. Mga paraan at infrastrukturang mas angkop sa nagbabagong klima naman ang mungkahi ng DNR. Nasa briefing din si Vice President at Education Secretary Sara Duterte, pero hindi ito nagsalita. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Inireklamo sa Ombudsman ng Grupong Manibela ang ilang opisyal, kabilang ang Transportation Secretary, Chairman ng LTFRB at Solicitor General. Dahil po ito sa patong-patong umanong paglabag sa konstitusyon ng itinutulak na modernisasyon ng mga jeepney. Ang sagot ng mga inireklamo sa pagtutok ni Joseph Moro. Sinampahan ng patong-patong ng paglabag sa konstitusyon at anti-graft and corrupt practices, code of conduct ng mga opisyal ng gobyerno, grave threat at coercion ng grupong Manibela sa Ombudsman, ang mga opisyal na nagsusulong ng PUV Modernization Program, kabilang sina Transportation Secretary Jaime Bautista, LTFRB Chairman Attorney Chofre Laguaris III, at Solicitor General Menardo Guevara. Pinapaboran daw umano nila ang ilang mga banyagang kumpanya sa mga bibilihing unit at isinawalang bahala ang interes ng publiko. Pwersahan din daw ang pagbuo ng mga kooperatiba o korporasyon at nagbanta ng huli sa mga hindi consolidated na mga jeep. Malinaw din daw na lumalabag ang PUV Modernization Program sa mga karapatan sa ilalim ng konstitusyon. Confiscation yan ng property. Deprivation of property. There is a freedom of association in this country. We have a choice. Bakit ang gobyernong magsasabi, consolidate? Pinatatasik ng grupo sa pwesto ang mga opisyal. Ito na ang ikalawang legal na reklamo laban sa PUV Modernization Program at sa mga opisyal na nagsusulong dito. May nakabinbina na petisyon sa Korte Suprema at nais ng mga grupong tutol dito na tuluyan ng huwag ipatupad ang programa. Mawawalan po kami ng hanap buhay. Sa panayam kay Secretary Bautista, sinabi niyang pag-aaralan nila ang reklamo, oras na matanggap na nila ang kopya nito. Sa hiwalay na pahayag, sinisiguro niya sa publiko na naaayon sa konstitusyon ang pagpapatupad nila ng PUV Modernization Program. Nagulat naman si Solicitor General Menardo Guevara na kasama siya sa reklamo sa Ombudsman. Pareho lamang daw ang issue na dinala ng Manibela sa mga isyong nasa Korte Suprema sa petisyong inihain naman ng piston. Ginagawa lamang daw niya ang kanyang tungkulin bilang abogado ng gobyerno na maghain siya ng sagot sa petisyon ng grupong piston sa Korte Suprema. Hinihingan pa namin ng panig ng iba pang opisyal na sinampahan ng reklamo ng Manibela. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Dumarami ang mga kaso ng sextortion sa bansa base sa datos ng pulisya. Dagdag sa kinasuhan ng naarestong suspect sa Ozami City na nagpakalat umano ng pribadong larawan ng kanyang ex. Nakatutok si June Veneracion. Napaiyak na lang ang suspect na ito nang arestuhin sa entrapment operation ng PNP-ACG o Anti-Cybercrime Group sa Ozami City. Sumbong ng biktima na ex-girlfriend ng suspect. Pinakalat nito ang kanyang mga pribadong larawan at sinend pa sa kanyang mga kaibigan sa social media. Ito ay isang sextortion activities na kung saan yung biktima at saka suspect ay dating meron silang relasyon. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng suspect. Ang sextortion ay isa sa mga cyber-related incidents na patuloy na tumataas. Sa datos ng PNP-ACG, 56 lang ang sextortion cases na naitala noong 2021. Halos dumoble yan ng sumunod na taon at umakyat pa sa 121 noong nakarang taon. Sa pagsisimula pa nga lang ng January, 19 cases na agad ang naitala. Pero sa listahan ng mga cyber-related incidents,
ang online scamming talaga ang pinakamarami. 7,208 ang bilang nung 2022. Halos dumoble ito sa 14,030 nung nakarang taon. Nagtaasan din ang iba pang cybercrime gaya ng computer-related fraud at love scam. Alarming in the sense, ma'am, na talagang hindi tayo nasisiro every day. This is a big criminal activities that really requires a whole of nation approach. Bilang tugon sa problema, magtatayo ang PNP ng mga cybersecurity desk sa mga police station. Magdadagdag din ng mga police na itatalaga sa PNP ACG. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Muling nag-cruise ang landas ng Pangulo at Vice Presidente sa mga proyekto ng gobyerno sa Davao City at nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. 1, 2, 3. The mark releases follows the alpha. Kasunod ng pagpapasinaya sa Davao City Bulk Water Supply Project sa pamamahagi ng titulo para sa mahigit 2,600 benepisyaryo naman, nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos. Patuloy ang suporta pagkatapos dahil nga kung wala namang suporta ang ating mga magsasaka kahit na may hawak na titulo, hindi kayang magsaka yan. Ang pamamahagi, dinaluhan din ni Vice President Sara Duterte. Hindi siya lumahok sa Pangulo sa photo opportunity pagkatapos ng programa. Pero kasama muli sa ceremonial signing sa pagitan ng DOTR at mga nanalong contractors sa 4 na civil works contracts para sa Davao Public Transport Modernization Project. Siya pa nga ang nagpakilala sa Pangulo at special mention ng pasalamatan ng Pangulo ang local leaders. Sabi pa ng Pangulo, malapit sa kanya ang Davao City dahil sa mga pagkakaibigang nabuo sa nakalipas na mga taon. Dagang salamat. As a matter of fact, this project was first envisioned in the time when it was under the auspices of Mayor Sara Duterte. Kabilang sa gagastusan ng 73.4 billion pesos ang mga depo, terminals, bus stop, bus lane, pedestrian lane at driving school para sa siyam na bus routes na magkokonekta ng mga lugar sa Davao City hanggang sa Panabo, Davao del Norte. This project will become the template for public transport systems in other cities in our country. As a mass transport system, this people mover will provide faster, more comfortable commutes. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Argel Relator, nakatutok 24 oras. Ang itinatapo ng iba, kabuhayan para kay Mang Romy na sa edad na 58, doble kayod pa rin para sa kanyang anak. Inilapit siya ng isang concerned citizen sa GMA Kapuso Foundation para matulungan. Sa edad na 58, matyagang naglilibot araw-araw si Romy para mga lakal sa Antipolo. Hindi raw biro dahil bukod sa init, maghapon rin siyang nakayuko para lang may kitain at maitaguyod ang pag-aaral ng anak na si Micah. Mag-isa na lang kasi niyang sinusuportahan ang anak matapos mahiwalay sa kinakasama. Pamasahe niya sa school, 10. Tricycle, 20 baon niya. Ganun ang pagmamahal ko niya sa bata na yan eh. Ganun ang pagmamalasakit ko. Nag-aaral ka talaga hanggat kaya ko lumakad. Taong 2014, humarap sa matinding pagsubok si Romy matapos ma-stroke. Pagod na nga sa maghapon, wala pa silang maayos na masisilungan. Gawa sa sira-sirang kahoy na nilagyan ng foam ang nagsisilbing higaan ng mag-ama. Nakita ng isang concerned citizen ang pagpupursigi ni Romy sa pagtatrabaho, kaya't idinulog niya ito sa GMA Kapuso Foundation. Agad namang inilapit ng GMA Kapuso Foundation ang kanilang kalagayan sa Barangay Santa Cruz sa Antipolo City. Sila po ipina-x-ray, siyempre po at yung pong financial assistance na buwan-buwan makakakuha po sila ng kahit pampamasahe man po ng kanyang apo. Dahil sa katandaan, humina na rin ang pandinig ni Romy, kaya't isinanggunin natin ang kanyang kondisyon kay Dr. Gil Vicente, isang ENT specialist. At the age of 40, pwedeng nagkakaroon na tayo ng degenerative changes. Humihina na talaga yan, Kasi sa katandaan, makakatulong, vitamin B complex, dapat palakasin natin yung mga nerves. Abangan sa darating na Biyernes ang iba pang sorpresa
para kay Romy at Micah. Sa mga nais tumulong kay Romy, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Mga kapuso, maging alerto pa rin dahil kahit walang bagyo o sama ng panahon na umiiral sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, posibleng ulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa. Kasama pa rin sa mga pwedeng makaranas niyan bukas ang bahagi ng Davao de Oro kung saan nangyari ang landslide kagabi. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang may pag-ulan na sa Caraga, Davao Region. Sa hapon, posible na rin ulanin ang Socsargen, Barm, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. May malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. May mga pag-ulan din sa Visayas gaya sa Panay Island, Negros Provinces, pati sa Central at Eastern Visayas. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Luzon. May mahihina at kalat-kalat na ulan lang sa hapon sa Mimaropa. Sa Metro Manila, malinsangan pa rin bukas lalo na po sa tanghali. Kaya magdala pa rin ng payong kung lalabas ng bahay para handa sa matinding init o di kaya'y localized thunderstorms. Easterlies pa rin ang nakakaapekto sa halos buong bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng mula Biyernes hanggang weekend ay unti-unting lumakas ulit ang amihan. Kaya abangan ang bahagyang paglamig ulit ng panahon.